pleasant evening again, everyone, brothers and sisters in Christ. And I would like to welcome you once again to our another episode of the theme that we are studying for the whole week, nga mao kini ang atong series of revival sermons nga ginatawag Lockdown. Nagkalain-lain nga mga topiko ang atong nga gihisgutan gikan sa pagsugod ni ining program o karon another interesting topic ang atong paghisgutan. Gusto nako ipaabot ang pagpangamusta sa tanan natong mga care groups nga nagatan-aw, sa tanan nga mga nag-share sa atong Hope Channel account, ang atong live stream gipang-share nila, nag-watch party no ato kanang makita o akong ginapasalamatan ang nagapadayon sa pagpasunod sa ato nga mga messages every night. Dagang salamat kaninyong tanan, ang tanan natong mga care groups. Dili na ako i-mention ang inyong mga ngalan, but I know that you are watching, and thank you for inviting your friends to watch this series of revival sermons for the care groups o sa tanan-tanan natong makaigsunan in this time of crisis. So karong gabi magahisgot na sad ta og another topic nga makapadasig kanato sa atong kahimtang karon. But before that, gusto nako imbitaron ang tanan sa pagduko sa inyong mga ulo. Let us pray. Magampo kita. Gamanan nga Dios ni ining kagabihon, dako ang among pagpasalamat nga imo kami gibantayan sa tibok adlaw o karon naghiliusa kami sa pagpadayon sa among pagtuon sa imong mga pulong, sa pagpaminaw sa mga pagpadasig gikan sa balaang kasulatan. Puna kami sa imong balaang espiritu o sa langit nung kaalam, samtang kami magatuon sa imong pulong sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Nining kagabihon makaigsunan, ato na sad pagahisgutan ang usa ka topiko sa atong series nga gitawag Lockdown. Gihisgutan natong unang gabi ang lockdown, lock up. Ikaduhang gabi gihisgutan nato ang lockdown, kneel down. Ikatulong gabi atong 2 nights ago, gitunan nato ang lockdown LDR. Unya, kagabi, just last night, gihisgutan nato ang lockdown prison of praise. O karong gabi, mga kaigsunan, atong pagahisgutan ang usa ka topiko nga that is very interesting for all of us. Mao kini ang topiko nga nagauluhan, lockdown faithful amelioration. Lockdown faithful amelioration. Unsa kining gitawag makaigsunan nga amelioration? Alang sa uban dili kini bag-o nga pulong, kay kini nga pulong ni bantog o ni sikat dayon ni ining panahon sa atong crisis karon. So unsa kining pulong nga amelioration? Kining pulong nga amelioration nagikan kini sa pulong nga ameliorate. Ameliorate. Unsa may kahulugan sa ameliorate? To improve, to make or become better. So to improve, to make or become better. Kung sa ato pa, sa Binisaya pa, pagpagaan. No? Pagpamagaan kung sa Ilonggo, pagpagaan sa atong lisod nga sitwasyon, pagpamagaan sa aton nga sitwasyon subong, amo ina ang buot singanon sa pulong nga ameliorate. Daw assistance bala, agud nga mag-ayo ang kahimtang naton. No, so in a sentence nagasiling diri, strategies to ameliorate negative effects on the environment. So mga pamaagi aron nga ma-improve ang usa ka sitwasyon. So amoy nang buot singnon sa ameliorate nga sa diin naghalin ang pulong nga amelioration. Gani sa aton nga sitwasyon karon mga higala makigsunan, do na tay gitawag sa atong gobyerno nga SAP, di ba? Unya mao kini ginahisgutan karon, mao kini ang talk of the town, mao kini ang trending karon, ang gitawag nga SAP. Unsang kining SAP? Social Amelioration Program. No? Social Amelioration Program. Unsa man kining Social Amelioration Program? In other words, programa kini sa gobyerno aron nga mahatagan og assistance ang atong lisod nga sitwasyon karon sa atong health crisis. Sa atong health crisis. So, unsa may assistance nga gihimo sa gobyerno? Okay, niya makigsunan. Ang SAP makigsunan is a cash emergency subsidy program for 18 million Filipino families whose lives are greatly affected by the ECQ. So katong mga apektado, mga kaigsunan sa gitawag nato nga ECQ or Enhanced Community Quarantine, mao kining assistance sa gobyerno gihatag sa dunay cash. So in other words,
sa ubang pinulungan, ayuda, hinabang, okay? Rasyon, mga assistance kini makigsunan. Gitawag kini sila nga mga amelioration, no? Assistance sa atong lisod nga sitwasyon. Unya dunay mga tawo nga gilista dito kinsay makatabang aning amelioration. Di ba? Senior citizen, mga persons with disability, mga buntis, solo parent, OFWs or OFWs in distress, indigent families, mga 4Ps, underprivileged sector and homeless citizens, informal economy workers. So, mao kini dunay mga lista who are qualified to receive the SAP or Social Amelioration Program sa ato nga gobyerno. So, tungod ni ini mga higala makigsunan, daghan karon ang nagapaabot ni ini, ang uban nakadawat na pero daghan gyapon og mga istorya, no? So mao kini ang nakakahitabo sa atong palibot karon. Kini tawag amelioration assistance o hinabang, no? Hinabang o tabang o assistance bulig sa aton nga sitwasyon. May isa ka tigulang. Kini nga tigulang dito siya sa bukid nagapuyo. Unya naabutan siya sa tabang sa gobyerno. Bugas. Nakatabang siya sa bugas. Nakadawat siya sa bugas. Siling sang tigulang kay sa bukid man siya, hindi kayo siya sang updated sa ano nagakatabo sa social media, sa mga balita. Pagkabatong niya sa bugas, perti kalipay sa maong tigulang. Ingon ang maong tigulang, salamat kayo sa COVID. Ingon ang tigulang, salamat kayo sa COVID. Kay kung dili pa tungod sa COVID, wala ko makadawat o dili ko makadawat sa bugas. Siya, salamat kayo sa COVID. Kay kung dili pa tungod sa COVID, di ko kadawat sa bugas. Hinaot pa nga kining COVID magpadayon aron nga magsigi kog dawat og bugas. Naunsa na noon. No? Kaya maong tigulang nalipay siya nga nagadawat siya o tabang sa gobyerno, nakadawat siya amelioration sa kahimtang unya ingon siya nga hinaot pa nga dili magundang ang COVID daw kay first time niya nga nakadawat. So maong kini ang tabang ang assistance nga gihatag sa ato sa gobyerno. Now, karong gabi mga higala makaigsunan. Ang Ginoo do na sa assistance alang kanato. God's amelioration. Naa siya'y hinabang, naa siya'y ihatag aron nga ang atong kalisod sa sitwasyon mugaan. Na kung atong istorya, o kung atong tun-an ang istorya in Exodus chapter 16, 1 to 35. Istorya kini sa mga Israelinon. Istorya sa mga Israelinon, mga Israelites, that they were locked down in the desert. Na-lockdown sila dito sa desierto. Dito na sila sa, when we say desert, maka, huna-huna ta, we can just imagine unsa ang ilang mga kalisod sa mao nga dapit. In the desert, sa pagkadagan sa mga Israelinon, but they are in lockdown sa desierto. Lisod ang ilang sitwasyon. So kung atong basahon mga kigsunan ang ilang sitwasyon dito sa desierto, atong ablihan ang balaang kasulatan in Exodus chapter 16. No, dinhi sa Exodus chapter 16 verses 2 to 3. Una natong basahon aron ato masabtan ang sitwasyon ang mga Israelinon nga na-lockdown dito sa desierto. Unsa ingon dinhi? Exodus chapter 16 verses 2 and 3. Nagaingon, in the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. Makigsunan, ang mga Israelino nagbagulbol. No, they grumbled sa ilang pangulo nga mao si Moises o si Aaron. Reklamo sila nga nung imo kami gidala dinhi sa mao nga desierto. Ang aron mamatay ra ning desierto, gipanggutom sila makaigsunan, wala na sila makaon dito sa desierto, nakauna-huna sila dito sa Ehipto nga kung saan sila nagikan. Daghan og mga pagkaon, daghang karne dito, makapagusto sila dito. Nya karon naa sa desierto, gipanggutom ang maong mga katawhan sa mga Israelinon. Unya unsay resulta? Nagbagulbol sila. Kung ikaw ang sa lugar sa pagka-leader ni Moises o ni Aaron, dili sayon ang imong mga katawhan nga bagulbol. Ang imong mga katawhan dunay mga panginahanglanon. Is that it? Apan karon wala mahimo si Moises o si Aaron.
nagbagulbol ang makatawan tungod kay gipanggutom sila. Grumble. Unsa kining pulo nga grumble mga higala? Ingon dinhi makigsunan ang pulo nga grumble, murmur or complain as an expression of personal discontent and restlessness brought about by physical hunger. Gipanggutom sila makigsunan. Mao di ito nga nagbagulbol sila. O pag murmur or complain, nagsigig reklamo. Kana di ay mga tao nga reklamador. Gipanggutom na. O? Kana mga tao nga sigig bagulbol, pakan-ana. Kay kanang usa sa mga ilhanan nga ang tao gutom, ang tao sigig bagulbol, ang tao sigig reklamo. No? So mao kanang ingon dinhi magigson sa kahulugan sa pulong nga grumble. Ang problema sa atong sosyedad karon, the problem of hunger. The problem of hunger in the society. Number one, whenever people are hungry, they grumble. Kung ang mga tao gani gutomon, maunsa sila? Magbagulbol. Tanaw ang atong palibot karon. Sa pagkadaghan sa mga tao gipanggutom, mga tao gipangkulang sa mga pagkaon sa panahon sa atong lockdown karon, ang mga tao nagsigig bagulbol. Ingon sa usa, dili kaigo ang amelioration sa gobyerno kanang 8,000, 6,000 ingon sa usa dito, dili kaigo na sa among usa ka semana nga mga kinahanglanon. Can you imagine? Sigig bagulbol na anay 6,000, na anay 8,000 nga gihatag bagulbol gyapon, dili kaigo usa ka semana daw. Doon na po usa dito na reklamo nga kami gisumhan na sa ginahatag nga assistance sa gobyerno nga nagsigig na lang migdilata o nagsigig noodles sa among kusina. Nagsigig dilata, nagsigig noodles, nagsigig bagulbol ang mga tao. Isa ka tao ingon siya, okay lang sana yung quarantine, basta may kwarta rin. Mao po nang iyang bagulbol. Ingon siya, okay lang sana kung quarantine, basta may kwarta rin. Basta kuno naasay kwarta. So ang mga tao magsigig bagulbol, magsigi og reklamo sa sitwasyon karon. Ingon po sa usa ka reklamo, ingon dito sa usa ka tao, ang lockdown para sa tanan. Ang curfew para sa tanan. Pero ngano nga ang relief goods para sa pinili raman. Ang lockdown daw para sa tanan, ang curfew para sa tanan, pero ngano daw nga ang relief goods para sa pinili raman. So, mga hinigugma ko makisunan, puro bagulbol ang mga tao tungod ni ining kagutom nga na-eksperyensya nato sa atong palibot karon. Tungod sa atong palibot karon. Busa, ang mga tao, daghang kayo mga istorya. O gusto nako hatagan kini og credit kining usa ka tula nga gihimo sa usa nato ka higala, si Edward Julian. Si Edward Julian, naghimo siya og usa ka tula. Unya giganahan ko sa tula nga iyang gihimo nga nag-express og sitwasyon sa ato karong panahon sa atong lockdown. Ingon dinhi sa tula, Dear COVID-19, nag-abot ka sa amon nasyon. Wala kami sang preparasyon. Nag-aman ang gobyerno sang rasyon, ang iban dugay nakabaton. Apang ang iban nga tawo sang nasyon, sige lang imahinasyon. Kay kung ikaw COVID, nag-abot sa tion nga may ara eleksyon, bisan tungang gabi mag-abot gid ang rasyon. Wow mga kauturan, ini siya nga tula, nga ekspresyon sa mga ginabatsyag sa mga tao subong naigo gid sa atong sitwasyon, no? Sa mga pagreklamo sa mga tao. So Edward Julian, thank you for this poem nga imong gisulat. So amo ini ang sitwasyon subong mga kauturan sa atong palibot. Even the Israelites grumbled against Moses and Aaron and against God sa sitwasyon nila dito that they are in lockdown in the desert o wala sila'y pagkaon, gipanggutom sila. Apan, do you know what is the context of the verses? What is the context of the story sa ilang paggrumble, sa ilang pagbagulbol, sa ilang pagreklamo against the leaders, Moses and Aaron? Unsay context makisunan? Unsay background niya na?
bag-ora sila giluwas sa Ginoo. Bag-ora sila gitagaan og milagro silang kinabuhi. It was only recently when the Lord brought them out from Egypt and allowed them to cross the Red Sea in such overwhelming victory. But they right away forgotten the miracle of God. Bag-ora jud in taon sila gihatagan sa Ginoo sa milagro, bag-ora jud kayo sila gitagaan sa Ginoo og panalangin, bag-ora jud sila gihatagan sa Ginoo og kahilwayan, bag-ora sila gihatagan sa Ginoo og amelioration nga ang ilang sitwasyon didto maggaan og mag-ayo ang ilang kahimtang mga kaigsunan because they are in lockdown between the armies or the soldiers of Pharaoh and the Red Sea. Wala sila padulngan. Apan makisunan dako nga milagro. And this is amelioration from the Lord. Gihimo sa Ginoo nga mugaan o muayo ang sitwasyon, giabli sa Ginoo, gipapika sa Ginoo ang dagat. Og sa diin ang mga Israelinon nakaagi sila and they were saved and they were victorious against the army of Pharaoh. Apan makigsunan, pag-abot dito sa unahan, lain na sad nga problema ni abot, nalimtan na nila ang kaayo sa Ginoo. Busa kining kagutom. Hunger. Hunger can shorten their memory and can incite people to rebellion and revolt. Makapalimot sa kaayo. Makapalimot sa mga panalangin. Ang atong makita ang problema sa mao nga presente nga panahon. Nalimta na. Busa makigsunan. Kung ang tawo magutman, ang utok malakdown. No, kung ang tao day magutman, ang utok malakdown, dili na makahuna-huna og mga maayong mga butang nga gihimo sa Ginoo diha kanila. Dili na makahuna-huna og mga panalangin, dili na makahuna-huna og mga milagro kung giusa sa Ginoo paggiyag gikan kaniadto. Og sila giluwas sa Ginoo, nalimtan na kini sa mga tawo makigsunan. Kung ang tawo magutman, ang utok malakdown. So delikado. Sa diha makigsunan nga, nag-hiking kami sa usa ka bukid. Kauban ng mga young people. Unya nagabihan mi, nag-enjoy mi sa pagpadulong, pagpangutan asa mo gikan, asa mo adto. Kusog kayo, mag-hiking, pero pagpauli asa mo gikan. Nag-hiking. So, ingan ang sitwasyon. Pagpauli gipangkapoy na, nagabihan na perting gutuma. O sa to sa mga experience na ako sa akong kinabuhi nga perting gutuma, unya wala jud mi nadalang mga pagkaon, mga tinapay, wa jud matimo makigsunan nga sa dalan ngit-ngit na sige ko pang hikap-hikap nga base makakita ko bayabas. Bisan bayabas na lang nga matimo nako aron matambalan ang akong kagutom perting gutuma murag makuyapan ako. Unya didto makigsunan mahikapan ako o kini murag bayabas ni naibunga paghikap nako pagsunan na may lingin-lingin. Timo nako diretso. Perting linghura di ay kayo nga bayabas, sige lang, aron masudlan lang ang tiyan. Mao na makigsunan. Ano? Kung kita gutom na kayo, bisag unsa na lang mauna-unaan, aron matambalan ang kagutom, ang utok ma-lockdown. Di ta kauna-unag maayo usahay. Usa ka panahon, gigutom kayo ko. I was invited to speak in a church, no, sa didto, sa usa ka distrito. Unya, pag-abot na ako makigsunan, before nagsugod ang divine worship, perting gutuman na. Kay nalimot man day kog pamahaw, perting gutuman na, mosugod na ang divine worship, mosugod ang program, magwali ko. Ang akong gihimo, nangita na kog tubig sa palibot, nakita man ako ito na host. Unya, kana nga host, perting preskuwa sa tubig, giuhaw ko nga gigutom. Ang akong gihimo, suyop nako, giinom nako mga kaigsunan ang maong tubig gikan dito sa host aron na jud matambalan ang akong kagutom. Unya, sa ulihi paghuman ako nga nabusog nako sa tubig, na-realize nako nga kanang host day nga akong giimnan makigsunan, dili day na ilimnon nga tubig. Kay hugaw day ang tangke nga gigikanan ana, nakalimot man ko bisan wala na ni andar ang utok sa panahon ako kita gutomon, wala na ni andar pag-ayong utok. Unsay nahitabo, niwali ko. Unya human ako gwali magisunan. After 2 hours ni resulta ang giinom nako nga tubig nga hugaw, amoebiasis ang resulta, gidala ko sa ospital. Dito magisunan pila ko kaadlaw dito kay nagsuka kalibang. So ang tao nga gutomon,
Tusay, bisag unsa na lang mauna-unaan. Mauna nga si Esau makigsunan sa balaang kasulatan. Balag unsay gipangayo ni Jacob, balag unsay giistorya ni Jacob, basta makakaon na siya kay siya gigutom na. Ang resulta ang iyang panulundon ni unsa man nahatag dito iyang gi-exchange sa kalanon tungod sa iyang kagutom. So kung ang tao nagutom, dili na makunahuna og maayo, magresulta sa unsa man sa daghang mga daotan o dili maayo nga mga buluhaton. Ingon pa ni Robert Eager. Ingon ni Robert Eager. A kid who is hungry cannot learn. A kid who can't learn drops out of school. A kid without education can't get a job. A kid without a job may turn to crime, get arrested, and sit in prison. So, unsay hinungdan ni ana nga nag-drop out siya sa school, hangtod nga wala siya edukasyon, hangtod nga napriso siya, nagsugod lang yun sa simple nga butang, gigutom. No? A kid who is hungry cannot learn. So, nisugod na yun sa mga isyon sa pagkagutom. So, ang mga tao, dagan mahimo, kung gutom, dagan kay mahununaan ng mga daotan, dili mayong pag-function sa utok, makisunan. So, the problem of hunger in the society, number one, whenever people are hungry, they grumble. Number two, even if people's need have been fully satisfied, yet they can become greedy. They can become greedy. Ang istorya, nag-ingon din sa mga Israeli noon, nga gisultihan sila ni Moises, nga ang Ginoo magasuporta sa ilang pagkaon dito sa deserto, even though they are locked down in the desert, but God will provide them. Ingon din in verse 17 and 18 sa kapitulo 16, Exodus 16, 17 and 18, nagaingon, the Israelites did as they were told. Some gathered much, some little. And when they measured it by the omer, the one who gathered much did not have too much, and the one who gathered little did not have too little. Everyone had gathered just as much as they needed. Gisuportaran sila sa Ginoo makaigsunan og pagkaon, mana and quail. Also sa pagkanito, gipaulan na sa langit. That is God's amelioration for them sa panahon that they are locked down in the desert. Walay laing source sa ilang pagkaon, walay laing income apan gipaulanan sila sa Ginoo sa usaka, gipaulanan sa Ginoo sa pagkaon nga ilang makaon. That is God's amelioration for them, mana and quail. Apan, kung padayon ito pagbasa ang sunod ng mga versikulo, verses 19 and 20, nagaingon din ini, verses 19 and 20. Then Moses said to them, no one is to keep any of it until morning. However, some of them paid no attention to Moses. They kept part of it until morning, but it was full of maggots and began to smell. So Moses was angry with them. Makisunod, this text tells us that when they saw the manna and the quail, some gathered much and others gathered little. But they kept part of it until the morning. Hadlukan sila ba nga, basig wala na'y amelioration sa sunod. Hadlukan sila ba nga, basig ang Ginoo dili na ma-provide sa ilaha. So, nagtago sila. They were holding on it as long as they can, as much as they can. They have been fully provided, yet they wanted more. This is what greed is all about. So people who are hungry will become greedy. Gusto nila nga maangkon ang tanan. Gusto nila nga makuha ang tanan. Gusto nila nga matago sa ilang kaugalingon. Mao kini ang atong sitwasyon sa kalibutan. Bisan gitagaan na, apan gusto pa jud nga unsa man, nga punan pa jud. So walay pagka kontento. Walay pagka-satisfied sa gihatag sa amelioration, mga kaigsunan. You know, there was a saying that says, each of us comes to life with fist closed. Matag usa kanato ni gawas dining kalibutan ngang atong kamot nagaunsa, nagakumkum. With our fist closed. This is a sign of aggressiveness. And this is a sign of acquisition.
We want to acquire everything. Gusto nato maangkon, gusto nato makumkum ang tanan, busa trabaho, grabe kahago nato, pamalit diha, padaghan jud og kwarta, padato di na kay manghatag, aron na jud nga maangkon nato ang tanan. Apan ang quotation nagaingon nagapadayon, but when we give up life, kung kita mamatay, our hands are open. Ang atong mga kamot unsa man abli. Akong balikon nagaingon, each of us comes to life with fist closed. But when we die, our hands are open. Unsay ibot pasabot niya na makigsunan. Tingali sa kalibutan, ang imong panahon gigahindra jud sa pagpadaghan sa imong bahandi, sa pagpadaghan sa imong kwarta, nga usahay makonpormiso ang pag-alagad sa Ginoo, dili na makaalagad sa Ginoo. Usahay di na makasimba sa adlaw nga ipagpahulay. Usahay dili na makaampo, dili na maka-worship tungod sa papangitag kwarta, sa pagpadaghan, sa pagkumkom, sa pag-angkon sa tanan sa kalibutan. Apan kung kita mamatay, magisunan, our hands are open. Unsay ibot pasabot. There is nothing that we can bring with us into the grave. Walay usa nga madala nato dito sa lubnganan. No, kanang atong pagkahakog, kanang atong pag-acquire sa tanang mga butang, nga usay ikompormiso nato ang atong pagtuo, ang atong pag-alagad sa Ginoo. So ang mga tawo, mangita ra jud mga paagi karon, makakwarta, mudaghan ang ilang, no, panic buying. No, kagabiin naghisgot kita og pagka self-centered sa tawo. Gusto jud ma-acquire ang tanan. No, ang tanan yaho na. So dunay new virus karon sa kalibutan. No, ang ako kining nakita unya gishare po ni sa kuha. Nga kining new virus ginaingon dinhi ang ngalan Ginaflo-Figado. Ginaflo-Figado. Ingon dinhi, the symptoms include numbness of the arms when reaching out for the pockets or wallets. The natives, however, have found a local remedy which they call magflo pangayo and magflo pangutang. After getting well, the patients are again experiencing another discomfort called flo panago and flo palagyo. So mao kini makigsunan. No, kining flo nga mga flo pigado nga mga tawo, so unsay mahitabo magsigig flo pangayo o nya mag flo pangutang, no, kining balatian nga flo. So sa panahon nga tigpaningil na mag flo panago o nya mag flo palagyo. No, so flu nga virus, ang mga tao is focus on the financial aspect nga maangkon ang tanan. Unya usay basta makakwarta bisag unsa na lang himuon, usay bisan mangilad na, bisan dili na maayo aron makakwarta lang. Now, we are talking here about God's amelioration. God's assistance, God's providence sa lisod nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Karong gabi mga higala, gusto nako i-focus usa ang atong hunahuna sa kay Elijah. Ang istorya ni Elijah dinhi sa 1 Kings. Ang istorya ni Elijah makigsunan that this passage is about the severe drought that had come across the land of Israel as a fulfillment of the prophecy given by Elijah. Katong tig-init, katong tig-El Nino, nga dili mo ulan, ingon ni Elijah. Makita natong istorya in 1 Kings chapter 17 verses 1 to 6 atong basahon una. Ang istorya 1 Kings chapter 17 verses 1 to 6 nagaingon din ni magsunan ang mga bersikulo. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. So ingon siya dinhi nga walay ulan. Walay ulan nga mahitabo sa pipila ka mga katuigan. And verse 2 nagpadayon nagaingon, then the word of the Lord came to Elijah. Verse 3, live here, turn eastward and hide in the Kereth ravine east of the Jordan. Verse 4, you will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. So mao kini ang gisugo sa kay Elijah makigsunan. Unya verse 5 and 6 nagapadayon nagaingon ang mga istorya. So he did what the Lord had told him. He went to the Kereth ravine east of the Jordan and stayed there. Verse 6, the ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Mga kaigsunan,
si Elijah was locked down beside the brook ni ining panahona. Giingnan sa Ginoo nga motago ka didto. So, na-lockdown siya dito, makigsunan, apan ang Ginoo nagsuporta sa iyang mga panginahinglanon. Naghatag ang Ginoo sa iyang amelioration sa iyang sitwasyon dito sa mao nga lugar. Nagtago siya. When we say na broke, so sa bukid-bukid nga bahin, tago nga bahin, ang Ginoo dito naghatag sa iya, nagsuporta sa iyang mga kinahanglanon. Now, mga inigugma ko makigsunan, dunay upat ka mga pamaagi ang paghatag sa Ginoo sa iyang amelioration. 4 ways how God gives His amelioration. Unsa kining mga pamaagi sa iyang paghatag sa iyang amelioration, sa iyang assistance, sa iyang providence. Number 1, God gives amelioration when we obey His word. Ang Ginoo maghahatag sa iyang assistance, maghahatag sa atong kinahanglanon kung kita magasunod o magatuman sa iyang sugo. Si Elijah makisunan, nagsunod sa sugo sa Ginoo, adto ka dito, magtago ka dito, kay magapadala ko sa pagkaon, magapadala ko sa imong kinahanglanon. Si Elijah makisunan, wala ni bagulbol. Si Elijah wala nang utana sa Ginoo. Ginoo, lisod man kayo dito. Ginoo, hadlukan ko dito. Ginoo sa man, walay daghang pangutana si Elijah. Nisunod ra sa sugo sa Ginoo. O ato makita unsay milagro ang gihimo sa Ginoo sa iyaha. If we obey God's word, God will give us His amelioration. Amen? Sa pagkanindot magisunan sa mensahe karon. Ang Isaiah 58:11. Nagaingon kini nga mga bersikulo sa pagkanindot. Nagapahinumdom sa atong sitwasyon. Nagaingon dinhi, the Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Sa pagkanindot, ang Ginoo magagiya kanimo o ang Ginoo magapadayon sa pagsuporta sa imong kinahanglanon. That's why kini nga prinsipyo makisunan gusto nako i-share kaninyo nining kagabihon. Hinumdumi kini, take note of this. Take a picture of this slide. Nagaingon makigsunan ang prinsipyo sa atong kinabuhi karon. Where God guides, He provides. Amen? Where God guides, He provides. Sa pagkanindot na pagpahinumdom sa atong sitwasyon, sa atong kalisod karon. Kung sa diin tagigiyahan sa Ginoo, siya magasuporta sa atong kinahanglanon. Ikaduha makisunan in 4 ways how God gives amelioration. Number 1, God gives amelioration when we obey His word. Number 2, God gives amelioration according to our needs, sumala sa atong mga panginahanglanon. Unsa may gikinahanglan ni Elijah didto mga kisunan sa bukid o didto sa iyang gitaguan? Elijah had only 2 real needs. 2 real needs at this time. Food and water. And that's exactly what he got. God didn't send money. God didn't give him clothing. God didn't send him helpers or other foods. Agi padala sa Ginoo magisuon katong ilang kinahanglan food and water. Mao ra gyud tong gihatag sa Ginoo. The food was sent through ravens, and the water came from either an unknown brook or a dried up one that God made active again. Katong tuburan sa tubig. Nganong wala may mga nagakalos, wala may lain nagaadto dito. Safety na kayo, siya ra jud gainom-inom dito. Tingali gi pagawas sa Ginoo nga milagro, tingali karon pa to giabri sa Ginoo. So God can give amelioration like this sa lisod nato nga mga sitwasyon kung kita magatuo kaniya. Kung kita magasunod kaniya, ihatag niya ang ato rang mga kinahanglanon. Kana ra jud ang atong gikinahanglan. According sa sinulat ni Ellen White, in the Pen of Inspiration makigsunan, in early writings, page 56. This is a strong statement from Ellen White. Nagaingon dinhi. Then will be the time for us to trust wholly in God, and He will sustain us. I saw that our bread and water will be sure at the time, and that we shall not lack or suffer hunger. For God is able to spread a table for us in the wilderness. If necessary, He would send ravens to feed us, as He did to feed Elijah.
or rain manna from heaven as He did for the Israelites. Mga higugma ko makisong karong gabi sa pagganindot sa mensahe sa pulong sa Dios alang kanatong tanan sa panahon sa atong crisis karon kita nagkalisod tingali nagkulang og pagkaon sa lamisa tingali dunay mga panginahanglanon apan ang mensahe karon God will provide. God will provide. Sa pagkanindot niining paglaom nga atong kuptan samtang tagapadayon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Unsang imong kinanglanon? Kanang wants and needs makisunan kinanglan atong i-distinguish sa atong kinabuhi. Kaya ang Ginoo ang iyang hatag unsa to? Ang atong mga gikinahanglan. Ang mga wants dili importante nga dili kinahanglan katurang kinahanglanon jud. Ganahan ko ani ibalik nako tingali kay balumo aning usa ka quotation entitled Everything I Needed from an unknown author. Ingon din hi makigsunan, everything I needed. I asked for strength, and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom, and God gave me problems to solve. I asked for prosperity, and God gave me brawn and brains to work. I asked for courage, and God gave me dangers to overcome. I asked for patience, and God placed me in situations where I was forced to wait. I asked for love, and God gave me troubled people to help. I asked for favors, and God gave me opportunities. I received nothing I wanted. I received everything I needed. My prayers have all been answered. Wala gihatag sa Ginoong atong mga gusto. Apan gihatag sa Ginoong atong kinahanglan. Mao kining atong pamalandungan karon. Usay mas daghan ang atong gusto, ang atong kinahanglan igsoon. Usay mas set aside nato ang real needs sa atong kinabuhi. Moadto ta sa number 3. In 4 ways how God give amelioration. Number 3, God gives amelioration at the right time. Sa insakto nga panahon, ang Ginoo magahatag sa iyang assistance, sa iyang providence sa atong kinahanglanon. God not only ordered the ravens to feed Elijah, but He also sent them at an appointed time. Dunay oras. Dunay insakto nga panahon ang paglupad sa mga ravens, sa mga langgam, sa pagdala sa pagkaon. They were dispatched in the morning and in the evening. They didn't come in the afternoon. Morning, evening, maunang ilang appointed time sa pagdala og pagkaon. Sa hapon wala. Nganong wala sa hapon, tingali gadayet si Elijah. No? Tingali gimiss niya ang hapon. Tingali gadayet siya. Pero magisabot na ko pasabot in the right time ang paghatag sa Ginoo sa iya nga pagpanalangin. When I was in the district with my wife, doon ay panahon makigsunan nga nagkalisod mi sa among finances. I-transfer mi sa usa ka distrito. Unya, wala mi kwarta. Wala mi kwarta at the time, ibalhin mi sa pagkalisod kayo, bag-o pa mi sa among pagministeryo. Unya, nag-ampo mi sa Ginoo, tabangi mi sa among kinahanglan karon. Pagkasunod nga adlaw ato makigsunan mauna ang farewell party sa distrito kay i-transfer nako pag adlaw nga Domingo, pagka Sabado dunay fellowship sa distrito. Wala mi kwarta. Nag-ampo ro mi si Ginoo, Ginoo tabangi mi. Kay bag-o pa mi naminyo ato sa akong asawa. And we're still starting the ministry. Wala jud. Wala pud mi gitug-anan nga makigsunan. Kay balo mo unsay nahitabo makigsunan. Nag-ampo mi sa Ginoo sa iyang tabang. Wala mi kwarta. Pagkasunod adlaw Sabado dunay fellowship. Human magisulat sa akong wali sa paghimo sa farewell program. Nagkamusta ko sa mga brethren, no? Doon ako ikamusta dito nga salamat. Sa elder, ikamusta ako salamat sa inyong pagsuporta. Pastor, God bless sa imo nga next assignment. Pagkamusta na ako makigsunan, paggunit na ako sa kamot, uy, doon na may papel sa sulod, paggunit niya. Pagtanaw na ako makigsunan, gitanaw na ako dito sa pikas, uy, doon na may kwarta. Oh, dunay 500 pesos. Sa pagkanindot day ani. So dito na pod ko sa pikas misyon nga musta. Pagkamusta nako, uy, doon na po'y papel sa sulod sa iyang kamot. Pagtanaw nako, tanaw ko dito sa likod pa, uy, doon na sa 100 pesos.
Hunaw-nano ka sa pagkanindot dahil magsigig kamusta ani sa mga kaigsunan. Dito magigsunan, nagsigig na lang kong pangamusta sa mga kaigsunan. Ang uban doon ay papel sa sulod ng kamot. Ang uban wala. Basta kay gilibot na jud nako kay doon na day mga kwarta ang ilang mga kamot nga ilang pabalon sa among pagbalhin. Ingon ko Ginoo, salamat. Salamat sa imong amelioration, sa imong providence. Gitubag ang among pag-ampo sa akong asawa sa sige kog kamusta dito, nagsige na lang jud kamusta, dunay panalangin sa sige kamusta di ay unya paabot dito sa unahan. Dunay usa ka tawo nga pagkamusta nako naapoy papel ang iyang kamot. Ingon ko salamat igsuon. Iya pastor basaha sa na. Pagtanaw ay sulat di ay abi nako kwarta pagtan-aw nako resita di ay kay nangayo ng solicit di ay. So nakahatag na pug ko kwarta sa iya. Abi nako kwarta gyapon ang iyang gihatag. Solicit di ay nang solicit na ay resita palitonon og tambal. No? Pero makigsunan dunay daghang panalangin at that time ang Ginoo naghatag sa among kinanglanon at that time. Unya nakatigo mi kwarta. Nagampo nagpasalamat mi sa Ginoo. Naka-transfer, nakabiyahe mi, unya naka-down mi dito sa among gipuy-an. Ingon ako, ang Ginoo will give His amelioration in the right time. Amen? Sa inyong ma-experience sa inyong kinabuhi, igsoon. Ako nasayod nga ang Ginoo sad maayo kaayo sa inyong kinabuhi. Ingon ni ini nga statement, I would like you to remember this one. God is never too early. He's never too late. He's always on time. Amen? Sa inyong pag-ampo, sa inyong pagpangayo, sa inyong pagtugyan, kung unsa inyong mga suliran sa kinabuhi, God will be answering it in the right time. Sometimes we get anxious when answers don't come as soon as we expect. But let's rest assured that our God knows the timing and it is the best. He will come through at the right time if we hold on and don't give up our faith. Ato rang himuon ang buluhaton igsoon. Joseph was raised at the right time from being a slave and prisoner to becoming the second in command in Egypt. Mordecai was raised at the right time from a certain death to becoming the second highest person in Persian Empire. Hadassah was raised at the right time to become Queen Esther of the Persian Empire so that God could use her to save His people from annihilation. David was raised at the right time from being a shepherd boy and a backup musician to King Saul to become a giant slayer and eventually become a king. Makigsunan, God gives His amelioration in the right time. Katapusan, this is the fourth way in the ways how God gives amelioration. Number 1, balik ko na to, God gives amelioration when we obey His word. Number 2, God gives amelioration according to our needs. Number 3, God gives amelioration at the right time. Number 4, God gives amelioration in unexpected ways. So wala nimo damhang nga mga pamaagi tubagon sa Ginoo o ihatag sa Ginoo ang imong gikinahanglan. Sa istorya ni Elijah makigsunan, ravens by nature are scavenger birds. Kag pangaon og mga salin, mga basura, mga nangamatay nga mananap, mao nang ilang ginapangaon. They search, grab, and hold on to the food that they can see. They are not known for sharing food. But God works in unexpected ways His wonders to perform. Wala mga kigsunan damha nga kining nga mananap o kining nga langgam nga walay attitude sa pag-share sa iyang food will be used by God as instrument in sharing and in giving amelioration to Elijah. Ing ana kagamhanan ng atong Diyos nga ginaalagad karon. And I love so much the God that we are serving, mga hinigugma kong mga kaigsunan. Sa nagkalilain pamaagi, God will give His amelioration. Nining kagabihon, ako nasayod nga naatay daghang ma-experience sa atong kinabuhi. Giunsa sa Ginoo pagsuporta, giunsa sa Ginoo paghatag sa iyang assistance sa atong mga lisod nga mga sitwasyon. Let's always remember
that our God is Jehovah Jireh, the Lord who provides. Ang Ginoong nga makahatag sa atong mga kinahanglanon. Take notes of this sentence, mga kaigsunan, mga higala. God is in charge of what happened, when it happened, how it happened, why it happened, and even what happened after it happened. God is in control of everything. Sa panahon nato karon, doon na tayo mga pangduha-duha, doon na tayo mga pagluya, uban ka nato doon ay mga balatian. Unya, nanawag kita sa Ginoo sa iyang tabang. Nag-ampo kita sa Ginoo sa iyang tabang. And there are several survivors of this COVID-19 nga nagpahayag sa ilang eksperyensya kung giunsa nila nga nakasurvive sila. And number one in the list sa ilang sekreto makigsunan, nganong sila na nag-ayo, nganong sila nakaangkon makigsunan o kayuhan sa ilang balatian, is the prayer. Number one in the list, ang pag-ampo. Nag-ampo sila sa Ginoo, nangayo sila sa Ginoo, and God give them what they need. The healing, the health, ilang sa ilang panlawas, gitagaan sila sa Ginoo. Gisuportaran sila sa Ginoo. Mao kana ang atong mahimo nga inspirasyon sa atong pag-atubang karon makisulan sa gitawag nato pandemic. God will provide for our care groups in the last days. Ang Ginoo magahatag sa atong mga kinahanglan sa atong mga care group. Natay mga programa usay manawag, pastor, wala mami budget sa among care group. Unsaon namo ni? Apan dunay mga care groups makigsunan. Ngas tungod sa ilang pag-ampo, sa ilang resourcefulness, sa ilang dedication, ang Ginoo nagpanalangin kanila, nanawag, pastor, salamat kayo. Doon na nagtubag sa among mga kinahanglan. Doon na naghatag, doon na nag-sponsor sa among pagsulisit. Praise the Lord for that. O ang ilang care group, naglambo ang ilang buluhaton, ang ilang ministry, ang ilang evangelism program. Ang Ginoo naghatag sa ilang mga kinahanglanon. Igsoon, gusto nako ipahinumdom kini sa tanan natong makigsunan. Ang care group ministry where you belong. Mao kini ang magalahutay nga pundok sa mga katauhan labi na sa katapusang panahon. Kanang care group, kanang atong mga ginagmay nga mga pundok kag ipang-organize. It might be with your family members, it might be with your friends and relatives, it might be with your neighbors, kanang care group, kanang mga small group, kanang atong mga pundok nga ginagmay. Mao kini ang maga-survive sa katapusang panahon. I would like to remind everyone. Sa katapusang panahon, dili na nimo makita ang organized church nato. There will be no Central Philippine Union Conference office nga mag-function. Wala na mga organized nga mga church services sa panahon sa pagpanglutos in the last days, mga kaigsunan. Just like what we are experiencing now, this is just like a rehearsal of the future. Unsay mahitabo, and we are nearing towards that direction. Ang care group nato, ang mga gagmay nga mga small group, mao kini ang mulahutay. Magdala ka nato sa katapusang panahon. Apan makigsunan, dili kita mahadlok. Dili kita mag-uol sa atong mga kinahanglanon, sa atong seguridad, because I would like to remind every one of us, kamo nga mga care group members, kamo nga dunay mga care group diha, kauban inyong mga pamilya, mga ginagmay nga mga pundok, kamo nga nagatanaw karon. Take note of this. Ilista ninyo ni. Take a picture of this slide. Kay ako kining ibilin kaninyo ni ining kagabihon. In early writings, page 282. Early writings, page 282. Nagaingon mga kaigsunan ang sinulat ni Ellen White. Early writings, page 282. I saw the saints leaving the cities and villages and associating together in companies. Mao kini ang atong mga care group, mga ginagmay nga mga pundok nga nag-fellowship, associating together in companies, and living in the most solitary places. Ilang gi-isolate, ilang kaugalingon, ilang gi-lockdown ng ilang kaugalingon, nanago mga kaigsunan sa mga lugar nga tinago. Gi-isolate ilang kaugalingon in the most solitary places. Apan igsuon, dili kita mahadlok kay ingon dinhi. Angels
provided them food and water, while the wicked were suffering from hunger and thirst. Mga hinigugma kong makaigsunan, Care Group Ministry will help us towards the end of this world. Maoy magapabilin nga grupo. Ang atong church members nga as a whole, ang tibok iglesia makigsunan, kita magbulag-bulag na ang mabilin ang ginagmay nga mga pundok. Manago, madalagan dito sa mga kabukiran. Apan ang Ginoo will give His amelioration. Magahatag sa iyang tabang, magahatag sa iyang pagsuporta, magahatag og pagkaon sa iyang mga matinumanon nga mga anak. Take note of this. Ingon din ni angels will provide them food and water. Mao kining atong gikinahanglan ni ining katapusan nga panahon. Food and water, that is the need sa mga tao, mga kaigsunan. Ingon din ni samtang ang uban, ang mga daotan nagaantos, ang mga daotan wala na sila kahibalo kung sa ilang himuon, apan ang mga katawhan sa Ginoo dili mahadlok, mga kaigsunan. Ang mga katawhan sa Ginoo nga nagpaabot sa iyang pagbalik, ang mga katawhan sa Ginoo nga nakahibalo sa direksyon sa atong kalibutan karon, ang mga katawhan sa Ginoo nga nakahibalo sa tagna, ang mga katawhan sa Ginoo nga nag-organize sila sa ilang mga care group to prepare themselves in the last day events, ang mga katawhan sa Ginoo nga matinumanon diya kaniya suportaran sa Ginoo, mga kaigsunan. Dili sila makulangan, sila mapuno sa pagigugma sa Dios, sa grasya sa Dios, og sila dunay pagkaon, dili makulangan ang Ginoo magatabang kanila. Amen. What a wonderful message for all of us this evening. Mga kaigsunan, God will give amelioration to the faithful in times like this, in times of this lockdown. Hinaot ang Diyos, magapanalangin ka natong tanan. Ang Diyos magahatag ka nato sa atong gikinahanglan, magpabilin ta nga matinud-anon diya kaniya hangtod sa iyang pagbalik, aron kita igsoon makalahutay. O ang balang kasulatan nagaingon, ang magalahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Atong iduko ang atong mga ulo, magampo ta. Gamhanan nga Dios niining kagabihon, dako ang among kalipay sa mensahe nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdom. Nga ikaw nagatan-aw o ikaw nahibalo sa among mga nagkalanlain nga eksperyensya sa among kinabuhi. O ikaw andam sa paghatag sa imong tabang. Ikaw andam sa paghatag sa among kinahanglanon. Kung kami magasunod sa iyong pulong. Kung kami magapadayon sa among pag-alagad. Kung kami magapadayon sa pagsimba, sa pag-ampo, o sa paghimo sa imong buluhaton, ikaw magmatinumanon sa paghatag o sa paghimo sa imong gisaad, sa paghatag sa among makinanglanon sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. Nini kagabihon o Diyos, dunay uban kanamo dinhi, na dunay mga pag-antos sa ilang kahimtang, sa ilang panimalay, dunay na ay nagakinahanglan sa imong nga tabang, pinansyal nga mga kinahanglanon. Ginoo ihatag ang ilang kinahanglan sumala sa imong kabubuton. Ginoo suportari sila sa adlaw-adlaw nilang mga kinahanglanon. Ginoo nay uban sa among makigsunan karon dunay mga balatian. Ayuha sila o Dios. Nagpadala sila sa ilang kabalaka, sa ilang mga prayer request, ilang gipadala dinhi sa amoa. Ilang gipahibalo sa makigsunan aron nga matabangan namong pag-ampo. Ginoo, ikaw nasayod sa ilang kahimtang. Uban kanamo dunay mga relasyon nga nagka-problema, nabungkag nga mga relasyon, dili maayong pagtagdanay. Dili maayong relasyon sa ilang isikatawo. Sa sulod sa panimalay, mga magtiayon o mga kabataan, Ginoo ikaw nasayod. Mga kauban sa trabaho, ihiusa kaming tanan ni ining katapusang panahon. Ihiusa kami sa imong pagpanalangin, Ginoo. Og labaw sa tanan among gipangayo nga imo kami tagaan sa lig-on nga panlawas. Aron kami
makapadayon sa pag-alagad, makahimo sa imong buluhaton. Dunay uban ka namo karon nga dunay mga balatian. Naa sa mga tambalanan. O Diyos, bisitahi sila. Tanduga sila sa imong maayong kamot. Kay ikaw ang Diyos nga dakong mananambal. Walay imposible di sa imong atubangan. Walay imposible nga balatian nga dili nimo maayo. Ayuha sila, O Diyos, o ilikay kami sa mga balatian sa sininga kalibutan. Salamat nga ikaw magatubag sa among pag-ampo. Salamat nga ikaw magapasaylo sa among tanang mga kalapasan. Amo kinigitugyan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kaigsunan. Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan until tomorrow evening. Our second to the last topic, lockdown, look up. See you tomorrow. Mayong gabi kaninyong tanan.